Okay, technical difficulties. Mamaya na lang yun. Okay, ano po ba ang tawag natin dito? Ano ba yung nakikita natin dito? This is what we call the automated counting machine. Okay? Automated counting machine. Take note, highlight on counting. Bakit? Kasi, ang tawag natin dito, sa technology ganito, it's still a paper-based election. Ano ang ibig sabihin nun? Meron pa rin tayong balota. Tulad ng pinakita ko sa inyo kanina, meron pa rin tayong balota at yun ang gagamitin natin to fill up the votes, di ba? Okay, saan natin makikita ang mga automated counting machine na ito? Hindi lang yan po sa sentro. Actually, sa lahat ng mga clustered precincts sa Pilipinas, makikita natin to. We will be deploying around 82,200 automated counting machines all over the country. How does this technology work? Pag finita natin ang balota sa ating makina, ang ginagawa ng makina ay it takes a snapshot or a digital image of the ballot back to back. So in effect, meron na tayong image na nakastore dito sa makina at yung balota na yun ay mahuhulog sa ballot box. Ganyan po ang konsepto ng automated counting machine. Now, before I actually go into the demonstration, okay, i-describe ko muna ang mga components that would compose this system. Ano ba ang pinaka nakikita natin dito? The first thing that we notice is the ballot box. Bakit? Malaki siya, di ba? Ang laki niya. Sa totoo lang, itong ballot box na to, hindi pa yan yung final ballot box that we will be seeing. Okay? This is a ballot box or a demo ballot box that we produce so that we can do demos. Okay? But the final ballot box will be based on the design that Smartmatic TIM submitted to COMELEC. So, ang basic point nun, magbabago pa yung box. Now, ang pagkakaintindi ko, ang plano is to make that box transparent. Hindi po ba, ma'am? Transparent po yun nasa isip nila. Transparent. Bakit kailangan transparent? Kasi gusto makita ng mga tao kung saan nahuhulog ang kanilang balota. Bakit? Kasi ang ballot box natin, meron dalawang compartments yan. One for the valid ballots, one for the invalid ballots. Okay? So, logically, bakit tayo may dalawang compartment? Kasi ang ating makina kaya mag-differentiate between a valid and an invalid ballot. Okay? So, ito na po ang makina natin. This one, on top. Ito po ang feeder or tinatawag kong, I'd like to call it as bibig or bunganga. No, when I first called it bunganga, pinagtawanan ako eh. Kasi ang bunganga para sa aso, ang bibig para sa tao. But anyway, this is the feeder. This is how, or this is where the voters will be feeding their ballots. Take note, the voters will be feeding their ballots. Bakit? Kasi it is the voters themselves who wrote the, well, who voted. They should be the ones to actually cast the vote, to insert the ballot there. Okay? Hindi po natin kukunin ang balota, fill up, tapos ibibigay kay BI para sila ang maglagay. Kayo mismo ang maglalagay ng balota dito sa makina. Okay? Now, any orientation po ang maglagay niyan. Paharap, palikod, pabaliktad, huwag lang pagilid kasi hindi ka kasya. Di ba? Common sense, okay? Sunod na component ng system is the touchscreen. Ano ba itong touchscreen na to? Bakit may touchscreen pa? Ba't di na lang feed tayo ng feed? Kasi ito ang magiging interface ng ating mga PIs, ng ating mga poll workers. This is how they would access the administrative menu. Ano ang nasa administrative menu na yan? Nandiyan yung open elections, closed elections, I'm sorry. And nandiyan rin yung generation of reports. Sorry for that green humor there. Naglasal po kasi ako eh. Hindi po ako nag-UP. Patawa lang yun, medyo corny, pero nung panahon ko